naka-empake na. Itid na talaga. Home time na to. Charge to sa company yung gasolina namin. Good morning guys. Ito na. Ready nang naka-empake na. Ihahatid ko na to sa sasakyan yung aking luggage. Excited na talaga. Home time na to. Guys, na-load na. Kaya muna natin na ano to, mag-warm ng konti. Ano yung side mirror? Ayaw bumukas yung side mirror ko. Ayaw bumukas. Cruisin. May kalaban dito. Makapag-almusal muna. Ayan guys, nakapaglinis na, nakapagtanggal na ng mga snow. So ngayon dadalhin na namin dun mismo sa site yung mga sasakyan namin. After work, yung after nung first break, diretso uwi na. So ito na talaga, super excited. Stay tuned lang mga kababayan, magkukwentuhan pa tayo uli mamaya habang nabiyahe. Okay? So guys, ayun na, pupunta na kami sa site. So yung work site tsaka camp magkahiwalay. So yun, nasa harapan natin si Dinsky. Yung pauwi ng Edmonton hindi boring kasi may kasama, may kabuntot. Ayan, ito pa din yung compound ng camp. So yung makikita nyo na building dito sa left side is yun yung mga camp. Ang oras is 5:30 ng umaga, pero ito ang dilim. Ganito dito pag winter na, maiksi yung daytime or yung daylight, mas maiksi, mahaba yung madilim. So yan, ito na, labas na ng ng campsite. Yung makikita nyo sa right side na parang may ulap or usok, yan yung yung side na yan, dyan yung refinery, yung oil refinery. Ito na nag-i-snow na, madulas na yung kalsada, cruisin yung kalsada. Kaya kailangan dito dubling ingat sa pagmamaneho. So yun ang plano ngayon. Dadaan daw muna sa gas station para magpa-load na. Mamaya dire-diretso na. So guys, ito na, dito na kami sa gasoline station. Ito yung gas station dito. So nakapila ako yung kasunod kay Dinsky. Yung nauna sa kanya, yun yung leadhan namin. Charge to sa company yung gasolina namin. So ito yung isa sa benefits dito. Sagot nila yung gasolina. Punuan to ng tangke pagkakataon na. So yung diskarte nila, yung mga sanay na sa ganito, papunta dito,
Kukunti lang yung niloload nila na gasolina. Tinatansya lang nila na saktong makarating dito para sulit pag nagload ka dito. Ayun na, tapos na si Dinsky, tayo naman. Ayun guys, okay na, puno na, punong-puno ang ating tangke. Na kami doon sa worksite. Malakas yung snow. Ayan, ito na yung Foster Creek Oil Sand Facility. So ayan guys, dito na tayo sa saan kami nagto-toolbox meeting. Malapit na to doon mismo sa worksite. Dito din yung lunchroom. So ayan, kita na lang tayo ulit mamaya pagpa-uwi na. So guys, eto na, finally pauwi na kami. Bye bye muna, bye bye muna Sinobus for 7 days. Guys, maliwanag na oh. Kanina wala makita eh. Ayan, si Dinsky yung trangko kasi hindi ko kabisado yung lugar. Ayan guys, kung mapapansin niyo dito sa right side ko eh, yung mga puno balot ng snow. Ayan, buti na lang tumigil din yung snow. Kaso lang ngayon kulimlim. Ayun, 4 na oras na biyahe ito papuntang Edmonton. Dito pa lang kasi sa loob ng sa area na to kulang-kulang 1 oras na biyahe. 4 hours. Nasa bahay na ako nito. Sa bahay na kami. So mga oras na ba ngayon? Alas 10:15. So mga 2 something, 2:30, mga ganyan. Nasa bahay na kami. So ayun, kung mapapansin ninyo, talagang to dito sa gitna ng kawalan. Ganun dito. Hey guys, mag-stop over kami, mag CR guys. CR muna. Ano na, 1:45. Ayun guys, nandito na tayo sa Edmonton. Malapit na ako sa bahay. Magkakarwash lang ako bago umuwi. So ayan napakaganda ng panahon dito, walang snow. Ayan ang tingkad ng araw. Finally, dito na ako sa Edmonton. Ayan guys, yung car wash na to, malapit lang to sa amin. Mga 3 minutes lang, andun ako sa bahay. Car wash na para habang malambot pa yung mga putik. To dito, self-service. Dahil sa maluwag. Ayan hindi naman ganun kasama, pero putik talaga. Putik kasi dun sa side. So ayan, car wash tayo. Even when you feel low, you can still go. Even when you
feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. Guys, tapos na. Naka ano tayo. Yan, almost $12. 11.58. So ayun na, malinis na, bagong ligo na. Ayan. Uwi na sa bahay, doon ko na lang ito i-dry. Pero excited na, naka-uwi talaga. Tapos nito, pahinga lang ng konti, i-unload yung mga gamit. Nagsusundo naman ako kay Bunso sa school. Tapos si Mrs. sa work, ang out niya is 4 o'clock. So tama-tama, 2:16 pa lang, nakakapagpahinga na pa konti. Yung aking ano naman, yung aming estudyante ano pa, 3:15 pa ang out nun. So yun yung buhay, yun itong buhay dito sa, ito buhay namin, ito buhay ko ni Lance Adventure dito sa Canada. Ito yung namimiss kong gawin, yung maghahatid sa school, maghahatid kay Mrs. sa work, yung mga ganun. Si Mrs. kasi hindi nagda-drive. So yun yung namimiss ko yun. Simula nung nasa elementary pa lang yung mga bata or yung simula doon sa panganay, gusto ko talaga silang ihatid at sunduin sa school. So kahit ngayon na malalaki na yung bunso namin, ano na yun, grade 12 na. So yan, sinusundo ko pa rin yun pagka nandito ako, or yun, hatid sundo. So yun yung mga time ba na ano, na talagang sinisimot ko yun, ini-enjoy ko yun, na makabanding yung aming anak. So yun, so pero ano, finally parang nakahinga na ako ng maluwag talaga. After dun sa yung kuninto ko nga sa inyo na yung dinanas ko nung mga nakarang linggo, ito nga, may term yung iba na nagtatrabaho sa ganitong uring ano, yung sit up, yung 21 days or 3 weeks na schedule. Ang sabi nila, ano daw, para kang priso. Ako naman hindi ko mayahambing sa pagiging priso kasi hindi ko pa naman naranasan makulong ano. Pero sabi nga nung iba, parang ganun daw pakiramdam pagising mo, kakain ka, tapos magtatrabaho, pagkatapos ng trabaho babalik ka, doon ka na naman uli sa kwarto mo.
So yung sabi nila yung kwarto mo daw parang yun yung silda mo. Ako naman hindi naman siguro hindi naman ganun yung pakiramdam. Isolated lang talaga. Hindi ko nga mahihambing doon sa priso kasi nga siguro yun na yung pinaka worst, di ba? Yung nakakulong ka. Wala ka na talagang freedom nun eh. Tinanggalan ka na ng freedom. So hindi ko mahihambing. Pero yun nga, yun lang yung naririnig ko ba na halimbawa ng iba. So guys, papalapit na talaga ako dun sa aming tahanan. Nauna, hindi ko alam kung nandyan na si Dinsky. Dinaan niya pa kasi si Sakul sa bahay ni Sakul. Kasama namin Thailander. So wala pa siya, nauna pa din ako. Maya nandito na rin yun. So guys, sa mga hindi pa bago lang dito sa channel, ayan yung bahay namin, yun nandiyan sa likod. So ayan guys, nandito na tayo. So pakita ko lang sa inyo yung aming munting tahanan sa mga hindi pa nakakita. Ayan yung aming munting tahanan. Ito yung kaila Dinsky, duplex yung bahay namin. Ayan. So i-wax ko lang to si body para hindi mamutla, hindi magputi-puti. So ayan guys, siguro tuloy natin kwentuhan mamaya habang yung pagsusundo ako kay na misis tsaka kay bunso. Okay? Ayan guys, andito na rin si Dinsky. Ayun Di ka pa nag-car wash? Nag-car wash ka na? Oo. Ayan na siya Nahuli siya ng dating kasi dinrap niya pa si Sakul. Na-wax na, mabilisan lang para lang luminis ng konti. Hindi talaga yun yung detailed na paglilinis. Tanggal lang yung mga dumi, tsaka para yung mga tong darating na araw na mag-i-snow hindi gaanong kakapit yung dumi. So ayan, mag-aayos muna, pahinga muna konti, pasok na sa loob ng bahay. So guys, ito magsusundo na ako kay bunso tsaka kay misis. Medyo mga kulimlim ngayong hapon. Ayan, ito yung aming community. So ayun, gaya nga ng nasabi ko sa inyo kanina na ganito yung ko pag andito ako sa bahay, pag off ko, ito yung daily ko routine, yung pick up sa kay misis sa kay bunso ganitong oras. Sa umaga naman ako yung maghahatid sa kanila. So ayan guys, sana nakapag-share ako nung or may na i-share ako sa inyo na pwede nyong kapulutan ng ng aral or diskarte o kung ano man yun dito sa buhay namin or pamumuhay namin dito sa Canada or dito sa Alberta particular, at yung ng trabaho ko, yung linya ng trabaho ko, yung nasa field job na nag-i-stay ka sa camp. Ito para dun sa mga nag-iisip ng mga kababayan natin na nandito sa Canada na gustong pasukin yung ganitong klaseng linya ng trabaho. Kasi sigurado ako na narinig nyo na to dun sa mga hindi taga rito sa Alberta
or kahit mga taga rito sa Alberta narinig na yung ganitong uri ng trabaho. Nga pala, hindi lang hindi lang dun sa linya ko mismo na trabaho yung pwedeng ganito, yung sa camp or sa field, pati yung mga cook, yun, mayroong ganung klaseng setup. Yung camp na kung saan kami nakastay ni Dinsky or yung sa company namin, may namit kami na isang Pilipino doon na cook. Taga dito siya sa Edmonton. Bisaya nga so kalingwahe ko. Balita ko taga Davao. Excuse me, taga Davao yung asawa niya rin. Hindi lang yung hindi lang sa linya namin sa industrial or nasa trades, pati yung ganun pwede din. Actually yung mga kasama ni Mrs. sa work na mga cook din, dati ganun yung trabaho nila sa sila naka-assign yata sa Fort McMurray. Yun, doon sa mga gusto mong i-try yung ganitong challenging na klase ng trabaho, ng schedule, yun, comment below kung ano pa yung gusto nyong malaman or maidagdag ko pa na hindi ko naisip, hindi ko nabanggit dito o doon sa mga nakaraang upload. Comment below kung meron kayong mga katanungan, para doon tayo magbe-base, no? Doon sa mga susunod natin na mga video or vlog. Gusto ko talagang ma-share. So guys, ulitin ko, please comment below kung mayroon kayong mga tanong. At doon naman sa mga makapanood na mga kababayan natin dyan na mga nasa industrial sector, at lalo na yung mga nasa oil field, kahit anong linya yan, kahit anong trades, please comment naman mga kababayan, para share nyo rin yung inyong mga experience, para maano din ng mga ibang kababayan natin dito, lalo na yung mga bagong dating yan. Kung ano yung pwede pang i-explore dito sa bansa na to, o particular dito sa probinsya na ito, Alberta. So guys, siguro hanggang dito na lang muna. Wala pa ako maisip na talaga maidagdag pa ng mga information. Yun nga, kararating lang. Gusto ko din i-enjoy din talaga yung bawat oras dito na nandito sa amin. At sa ngayon ito, hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa inyong panunood. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Sa ating mga subscriber dyan, maraming salamat sa inyo. Kahit saang dako man kayo ng mundo. At kagaya ng nabanggit ko nga dun sa huli kong upload na dun sa mga OFW, sa iba't ibang dako ng mundo, uulitin ko uli again and again na saludo ako sa inyo. Tawag nga sa atin makabagong bayani, diba? Talagang yun, salute mga kababayan. Shout out sa lahat ng OFW, shout out sa lahat ng Filipino na nasa iba't ibang dako ng mundo. So yun, hanggang dito na lang muna at see you on the next one. Bye bye.